Hello! Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Kumusta po kayo dyan? So, medyo matagal-tagal na tang hindi nagkita muli dito sa live. Kumusta po ang ato ang mga amigo ug mga amiga diri sa ato ang kahanginan. So, parang magdula lang kog basketball ba? Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Neven. Neven Kalitan, isang lingkod bayan at isang ama, anak, at advocate sa physical fitness and health lifestyle. So naka-ano tayo ngayon, naka-jersey uniform. So itong jersey uniform natin ay very ano to siya. Binigay ng anak ko nung umuwi tayo sa nagbakasyon tayo sa amin. Hindi ko na sana to dadalhin eh. Sabi na sinuot ko kasi ito, hiniram nang laro kami. At hindi ko na sana dadalhin to. Sabi niya, sa'yo na yan daddy. Hindi ko na sana dadalhin ito kasi dagdag bigat. Ano lang yung ano natin eh. Isang pack lang sana. Ngunit nung paalis ako, napansin na pala na hindi ko dinala, nakasampay lang. Kaya ibinigay niya. Personal, daddy, dalhin mo to. Ayun, isa sa mga memorable ito sa akin. Sa ngayon, na sinusuot ko kasi nami-miss ko rin sila pag Saturday kasi dito sa trabaho, hindi masyadong busy. Dito lang sa barracks o kung anong mga ginagawa, open time. So by the way, good morning, good afternoon, good evening once again sa ating lahat. Kumusta? Master Kuaton. Kumusta, Master? Ito yung mga kaibigan natin sa service na ehemplo din, no? Nagsusurvive sa mga pinagdaanan natin bilang isang lingkod bayan, lalo ng operating troops dati. Masaya itong kasama si Master Quaton eh. Lalo na kung makapunta sa isang sitio o purok na may baile or disco. Ayun na. Yun ang masayang alaala pag papasayawin natin to si Master. Master, kumusta? Sana ay masaya lang tayo. Sa mga kaibigan natin, no, na malalayo din sa kanilang mga pamilya na nakaka-relate sa ating sitwasyon ngayon ng mga OFW, mga tropa natin na hindi palaging nakakasama yung mga pamilya natin. Saludo ako sa inyo sa pakikipag tagisan ng lungkot. Kaya ano tayo, always praying na safety tayo at yung mga ginagawa natin ay naayon doon sa gusto nating mangyari sa journey natin dito sa mundo. Si March Subs also is watching. Good afternoon. Migo. So, kumustahin ko lang kayo, no? So, may konting ano lang tayo mamaya, konting sharing lang sa buhay-buhay. Saka sa journey natin, no? Sharing lang tayo kung ano yung mga learnings at saka yung mga wisdom na pwede nating i-share
sa ating 41 years in service. 41 years in service sa bibigay ng ah, angkop na ginagawa or nagawa sa ating life na binibigay na blessing sa atin ng ating puong may kapal sa ating Panginoon. So, medyo malayo na rin yung 41 years, but still we are fighting for the challenges kung ano man. So, kanya-kanya tayo dyan. So, kanya-kanya tayong hakbang, kanya-kanya tayong fight. May mga mabibigat, may mga medyo magagaan, pero still, we are engaging into this journey. Kung ano man yan, kung mabibigat, ay nandyan si Lord para sa atin. So, before that, kwento ko muna yung story ko. Kasi maganda kasing balikan yung story. At dito, sa social media ay pwede nating i-share. Kasi kung sa mga sundalo pa, lalo na mga nagre-retire ng compulsory, ay baka maubos yung buong maghapon. Hindi pa matapos. Kawawa yung mga tropa na nakatikas pahinga kasi nangangalay na. But dito, we are free kung ano yung isi-share natin. But yun, isi-share ko yung kwento ko sa journey ko rin, no? So, kami, nabilong talaga kami sa nasa hindi naman pinakababang antas kung hindi mababang antas pa rin, no? So, we are 6 siblings at yung parents ko ay farmer na mayroong konting tindahan na binuhay sa amin magkapatid. So, yun, very thankful din kami, ako mismo, sa aming parents na fight for us para ma-survive at kung ano yung mayroon kami ngayon ay naibigay nila. So, in short, pinagpaaral at binigyan ng mga pangangailangan hanggang naging successful sila doon sa gusto nilang mangyari din sa journey nila ng parents ko, si Papa Misyo at saka si Mama Tadang Kanitan. Hi Ma, hi Pa. Love you. Nakauwi lang ako last nung birthday ko. Nung May 18 doon ako nag-birthday with my son. Para ma-visit din sila kasi matanda nga sila elderly na. Shout out sa ato ang amigo nga si Clark Mercado. Gwapong sundalo to sa 28 IB. Nakita kami last time nung bago lang. Ingat dyan brother. At saka si March Subs. Si March Subs no? Ulitin ko. So, balik tayo sa kwento. So kami ay tinaguyod talaga sa parents namin. Talagang wanto talaga yung survival din nila in their time. Si Brother Ruwindo Pulgo. Good afternoon. Kumusta? Sana ay we're always in good health. Yung pinaka-importante. So, yun. Yung kwento din nila, yung journey din nila ni Papa at saka si Mama, hindi rin madali kasi yearly yung gap namin, no?
Din kahit papaano na-survive din nila yung part din nila na magpapalaki ng kanilang mga anak. Himigong Ronald Gonzales. Migo, kumusta? Ayos. Kita-kits pohon ulit kasi busy tayo sa live natin. Makaulit ta dia. Gamay ra po kayo nga time. So yun, yung tatay ko, si mama, talagang sinurvive nila at pinapriority din nila yung pag-aaral namin. Kahit medyo mahirap talaga kasi yearly nga yung gap ng namin magkapatid ay talagang tinaguyod nila kahit ulos bulad ang giaway. Then tulad ng inaasahan din ng karamihan, kahit gaano karami yung mga anak ay expect talaga na alis. So yun ang nangyari sa amin. So lahat kami ay umalis para hanapin ang kung ano yung kapularan namin. So kanya-kanya kami sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Hindi naman kami wala namang nakapunta, wala namang pumunta sa ibang bansa but dito lang sa Pilipinas. At swerte din, nilatag ng ating Panginoon na may naiwan na isa. Shout out yung kapatid ko, yung bunso namin, si Robert. Nandyan siya sa giliran ng aming magugulang. So, yun ang tinatadhana din para sa kanya. So, tinatadhana din na nandyan siya para siya yung tutulong sa aking parents. So, yun. Expect talaga natin kasi kanya-kanyang journey. Yung anak kasi natin, hindi nakakatali yan. Pagdating ng panahon, hahanap din yan ng kanilang mga uh, yung sariling buhay nila. Kaya enjoy lang natin. Huwag natin masyadong as parents, as tao, ay enjoy lang natin yung journey nila. So, habang may time na gusto pa nilang makipaglaro, maglalaro na tayo para sa kanila. Kasi pag laki na yan, hahanap na yan. Pag magbibinata na yan, magdadalaga na yan, hindi na yan masyadong lalapit at malapit sa atin. So, yun ang experience ko as a parents. So, ngayon, kanya-kanyang, ano na kami, kanya-kanyang, minsan lang makabisita sa aming parents. Kaya, ano yan, hindi na talaga natin kasi may kanya-kanyang buhay at pamilya na rin. Ganon din sa inyo, alam ko na hindi na rin natin kung nandyan pa rin yung mga parents nyo, hindi na rin minsan, no? Kasi may sariling buhay, may kanya-kanyang challenges din tayo. But if you have time, sinasabi sa mga kapatid ko, if you have time, please visit our parents. Kasi nafe-feel pa nila na yung love natin, yung saya, yung service natin sa kanila or kung ano man yung presence natin ay nararamdaman nila yun. Ayos! Maganda, amigo. Ronald, dapat yun lang isipin natin. Okay lang palagi. At ito yung amigo ko rin na nasa fitness dito. Malaki din yung katawan nito eh. Kaya tuloy lang natin yung ano natin, yung journey natin kasi importante yung health talaga sa journey natin. Kasi kailangan na palaging kondisyon para harapin yung hamon ng buhay. So yun, ako nabilong doon sa experience natin na nabilong yung challenges ko sa akin is bilang isang naglingkod in military ay hindi rin madali yung challenges. Sabi nga, survival every day pag nandun lalo na sa bundok.
But, ano yan, pag nandiyan si Lord, hindi tayo pababayaan yan. Sa ako ang gwapa nga classmate. Hi, classmate Melody Marie. Ito yung mga, ano namin eh, mga yayamanin na mga classmate. Hi, Day. Good morning, good afternoon. Good afternoon na pala. Good afternoon dyan. Tuloy lang yung business natin at saka yung positibong pakibaka sa buhay. And sustain na continue at sustain yung pagsishare ng blessings ba. So yun. So lahat talaga mayroon kanya-kanya tayong mga pinagdaanan. Ako maraming pinagdaanan din, and kahit ngiti-ngiti tayo dito, marami tayong mga pagsubok sa trabaho, sa pamilya, pinansyal, ayan, yun mga pagsubok eh. And yung health, maraming mga ano dyan, mga pagsubok, but we are always be thankful nga dito pa tayo sa mundo. Yun lang ang pinaka takeaways ko dyan. Every day we have to be thankful for another hour, another minute, another day sa ating buhay. Ayos. Akong gwapang igagaw. Go! Linlin Gabalyo. Ito yung isa sa mga igagaw na idolo din ng aming angkan. Kasi fighter sa pakipag-away sa hamon ng buhay. So yun, yun ang isa sa mga journey talaga natin, no? Yung journey namin, lalo na sa atin na nandyan na malalayo yung mga pamilya natin, ay isa sa challenge talaga yan. Nandun na yung kung paano i-balance yung stress saka yung loneliness. Kaya much the better magawa ng maraming mga activity tulad nito. Mangumusta lang sa inyo. It is a way of coping kung ano man yung mga loneliness. Tsaka dapat masaya lang. Kasi ang pinaka na-observe ko based doon sa sharing ng mga successful people ay yung dapat magaan lang at masaya lang yung flow ng ginagawa nila. Kaya naging successful sila. Kaya yung iba ay naging sustainable talaga yung mga ginagawa nila. For example, sa negosyo, sa sports, sa music. Dahil nag-enjoy sila eh. So, tuloy-tuloy yung blessings doon. Kasi lahat naman yan may kaakibat na blessings or yung financial. Kaya ano yan, dapat i-enjoy lang natin kung anong ginagawa natin. Tulad ng iba, nag-vlogger, so enjoy lang yung vlogging. So sabi nga ng isa sa mga idol ko na naging inspiration ng kabataan sa ngayon na chit-chat ni Chito Samontina na si Bite King. In-enjoy lang niya yung Bite King or yung si Torres, James Torres. Brother, kung sana magkita-kita kasi halos mga kabayan lang namin diyan sa Tagum City yan si James Torres. Pero nasa taas na antas ng pamumuhay nila. Pero hopefully ma-meet natin at isa tayo sa tagahanga niya. So ang sa kanya, magaan lang, no? Mayayaman sila pero they choose to work,
to enjoy yung mga ginagawa niya. Kaya nag-vlog siya at marami din siyang mga followers at naghahanga sa kanya. Even though hindi na kailangan sa kanya na magtrabaho dahil napakayaman nila ng pamilya nila, but they choose to have their own life at dapat ma-enjoy din niya. Yun ang mantra niya na in-enjoy lang niya. Ayaw niyang magpakain sa sistema. At isa sa mga takeaways ko doon sa chit-chat nila ay yung so pag-usapan natin sa ngayon yung health, no? Na na na-remind din ako doon sa ano niya kasi sabi nga Bite King na bakit siya hindi tumataba na ang vlog niya is pagkain o nagluluto siya at kumakain. Sabi niya 1 meal a day lang naman siya at nagda-diet siya. So ibig sabihin umad or 1 meal a day. So nagkaroon siya ng disiplina para hindi tataba kasi maganda yung ano naman niya yung health niya sa pangatang makita natin, observe natin sa sarili niya, sa mga videos niya ay maganda kaya umad at na validate din ito ng junior ko nakita kami. Ganon din siya, umad 1 meal a day. Kaya sa ngayon ay gusto ko rin ituloy yung journey ko kasi minsan hindi ko na rin at hindi ko rin na nasusustain maraming mga temptation. Pero sa ngayon, simula kagabi ay I'm on fasting ngayon. So sa mga nagpapayat diyan, madali lang mabawasan ng timbang, mabawasan ng bilbil pag nagpa-fasting. So bakit mabawasan ng bilbil? I-konting explain ko lang sa inyo kung bakit mabilis mabawasan ang timbang sa fasting. Pero hindi madali itong fasting hindi ko naisip ito dati. For the longest time, skip ng isang kain, hindi ko naisip kung kaya yan But ngayon, through information na nakuha natin, commitment sa health natin, kaya pala. So ulitin ko, I'm still on fasting simula kagabi. Kaya naman, maganda naman yung energy pa rin. Nakadalawang coffee lang, ay okay na yun. Fights yan. Pwede pang joggingan at pwede pang extend siguro until bukas. But depende na lang kung gutomin mamaya. Bakit mabilis mabawas yung timbang at lalong-lalo na yung belly fats at saka yung taba sa ating katawan? Kasi sa ngayon on ketosis ako yung state of yung paggamit ng energy sa ating katawan ay yun nga simple unique yung katawan natin, naghahanap siya ng source of energy. Ang energy natin kaya marami tayong bilbil sa ating tiyan kasi yun ang energy na kinakain natin na hindi nagagamit. At dahil doon, dahil hindi nagagamit, yun ay nilagay o gi-stored doon sa ating katawan. At ang madaling malagyan ng fats ay ang ating tiyan, yung belly natin. At saka sa ibang bahagi ng katawan. Sir Carolino, sir, good afternoon, sir. Kumusta, sir? Ito yung mga senior ko na na hinahangaan namin. Malakas din sa sir Sir, magandang hapon. So yun, fasting isa sa mga ko yan. Shout out din sa junior ko na si Major De La Cruz na nagbigay din ng parang binabalidate yung sinasabi ni Bite King at saka yung ibang mga
mga tao na ginagawa din ganitong lifestyle, yung one meal a day. So, kung gusto niyo yung pag-aralan yan, pag-aralan niyo muna sa kanyo experience. Maraming mga ano diyan, mga source of information, YouTube. So, maraming mga ano yan, kung ano yung mga benefits, ano yung mga weak advantages at saka mga disadvantages. So, yun. Uh, it is maganda rin naman talaga kasi sabi nga ng mga low carb doctors na even yung mga wala ng pag-asa sa dahil may cancer or kuan. Iyon ang isa sa mga ginagawa nila na magpa-fasting. Pero hindi siya advisable, kailangan talaga ng advice ng health professional. Kaya yung mga nawala yung signal ah. Ayos. Anyway, uy, dito yung ano ko, yung mista ko na pangalawa lang akong snappy sa kanya. Si Major Jimenez. Brother, kita-kits po. Welcome ka dito pag malapit na siguro. So yun, isa sa mga importante talaga yung health natin. So sa akin, sinubukan ko rin yung more than 3 years na strict na no rice journey, no? So nakaya ko more than 3 years. Sa ngayon nagda-rice ako pero hindi all the time. Most of the time walang rice. At kaya naman. Kaya maraming mga taong namumroblema kung paano pa bawasan yung timbang. Sa tingin ko hindi ganoon yan, hindi ganoon siya kahirap basta pag-aralan yung low carb at kung i-apply. Lalo na kung i-integrate yung fasting. Ang isa sa mga hinahangaan na elementary teacher at saka close sa aming family, si Ma'am Sambilad. Ma'am, mayong hapon diha sa ato ah. So yan, isa sa importante talaga yung pagkain, lifestyle natin sa pagkain, kung paano natin yung pagkain. Sinasabi ko paulit-ulit na yung health is not perfect. Depende na lang kung paano dadalhin yung pakikiramdaman kung paano yung maging lifestyle natin. Maraming mga source of information, mga lifestyle in terms of health. Mayroong low carb, fasting, OMAD, one meal a day, carnivore diet, vegan. So marami yan. Ang ano lang dyan is kung ano yung nakita mo na applicable sa'yo at masaya ka sa ginagawa mo. Yun ang pinaka-importante. The best pa rin is magiging masaya ka. Ayos! Then, of course, kailangan din natin yung integration ng exercise. May nakita ako sa Facebook na doktor na 101 na years old. Exercise is, sabi niya na yun ang pinaka-advice niya. So yung longevity, naging centenarian na siya is exercise. Kaya yun din, in-apply din natin yan. At hindi naman kami maka-escape sa ganong activity, yung exercise, dahil sa profession namin. Talagang mapipilitan at ini-enjoy na rin natin yan, no?
I hope na ini-enjoy niyo rin yan, yung pag-exercise. At kung hindi pa kayo nag-start, simple walking. Gawin nyo yan. Malabasan lang ng pawis. Ma-stretch lang yung mga kaso-kasuan natin, saka yung mga buto natin dyan, saka yung mga dapat magamit natin sa katawan natin kasi minsan puro sakay na lang tayo, no? Service, nasa kwarto, aircon. Ano 'yon? Sabi nga pag hindi na natin nagamit ay baka hindi na natin magamit sa ating life, no? Pag hindi na natin ginagamit anumang bahagi ng katawan, pag-isipan natin 'yan kasi baka ay maging problema at magkakaproblema tayo. Ayos. Then, ang isa sa mga about health is mental health. Lahat naman yan talaga. Lalo na ngayon, very alarming yung mental health. Kasi, ibang generation na ngayon. Yung generation kasi ngayon, maraming mga influence. Either negative influence or positive influence. Nandiyan na sa social media. So, ang pinaka take-away ko din dyan about mental health is yung tiwala natin sa taas. Kasi nandyan siya. Lahat naman, walang perfect. Pag ibigay mo sa kanya lahat yan at kusa lang yang pag may problema, kusa lang yang masosolve yung problema na yon. Of course, gagawin mo yung guidance niya to solve that challenges or problem kung mayroon man. Ayos! So, yun nga. Again, sa mga katulad ko na malalayo sa family, nasa abroad, marami akong makilala, mga kamag-anak. Find time talaga tayo na kung paano mapalapit. Yun ang isa sa mga natin kasi very minimal lang yung stay natin dito sa mundo. Yung time ay hindi na maibabalik. Lalo na sa mga nasa abroad, talagang nasasakripisyo. You have to find ways na magkaroon ng side hustle. And open book na ngayon yung mga extra income. So, yan. We hope na mapag-aralan din natin yan. Kaya, sa part din namin, kahit nagtatrabaho, mayroon din kaming business, no? Mag-start tayo ng business. Hindi naman ma-focus yan. So, maghanap ng paraan kung paano magawa. Sa part namin, kasi si mama ay yung pinag-suporta sa amin nung maliit pa kami hanggang nag-aaral at pinapatapos ng pag-suporta habang nandoon pa kami sa kanilang poder ay konting negosyo. So, yun din ang tinutuloy namin na karoon din ng yung serbisyo na yun is ma-develop pa, no? So, yun, ni-recover namin yung pwesto ni mama doon sa palengke. So, nagkaroon tayo ng partner. Shout out dyan sa ato ang partner diha na si Ate Bika at saka ako ang Igsoon, saka si mama na ni-recover natin yung konting business, no? So, hopefully, sa mga prinsipyo din nating natutunan at na-experience, even hindi naman tayo negosyante, kailangan lang natin i-testing yung mga natutunan natin.
And sana ay suportahan din yung konting mga negosyo ng hanap buhay ng mga tao. So sa amin, meron yung negosyo ni Mama, ano lang, related pa rin sa journey natin sa low carb. So we choose na mag-itlog lang, no? Kasi ano siya, the most affordable protein at saka other nutrients, itlog. Kaya we choose itlog para makatulong din sa health ng ating mga kababayan at saka silingan. Maservisyohan yung abundance ng protein. At yung ano ko, yung partner ko, 23 years na nagtitinda ng kandila. So subukan daw niyang maiba naman at i-apply yung mga learnings niya sa journey din niya. So nagsanib puwersa kami at hopefully yung mga goals namin ay matutupad in the future. So long term game din yan at naintindihan yung mga prinsipyo sa buhay pagninegosyo. So siya yung bahala dyan kasi hindi pa natin makayang ibigay yung time natin dito. Siya yung bahala dyan at we are supporting each other in terms of supervision and management. At nandiyan naman din yung kapatid ko. So very important nung yung magkaroon ng extra income. Hindi na pwedeng hiya-hiya ngayon. Kung ano yung pwedeng ma-maximize yung time natin. So of course kailangan din natin yung ibalik sa Panginoon kung ano yung para sa kanya. Kaya we are also kino-consider yung halad or tithing, no? Na required or hindi naman required yung nasa banal na kasulatan kung ilang porsyento man yan, no? So yun ang isa sa mga ino-workout natin sa business or even in our life. Shout out sa mista ko rin na nag-share about that, about tithing ay at least kahit paano na-remind tayo sa ating obligasyon para magkaroon din naman tayo ng peace of mind. Magkaroon tayo ng abundance at kung ano man yan. Kailangan yan yung mga ganong bagay. Para all the time abundance. Kahit hindi naman sa ngayon pero darating din naman talaga yan. Pag iniisip natin na abundance talaga yan. So kaya sa ngayon pa lang, enjoy na natin yung abundance even hindi pa. Kasi hindi dadaan talaga sa proseso, maraming mga pagsubok pa pero mayroon yan. So I encourage na magkaroon ng side hustle at pag-aralan yun konti kung paano yung business, no? Migong Balting, kumusta Migo? Shout out sa bagong kasal nga ako ang suod nga amigo o kauban sa trabaho, si Master Tutong Molina o sa iyang asawa. Ayan. Dali kita nagkita ba itong niagi. Salamat sa manok. Duha ka manok. Pinangga jud kayo ni ako ang kuan taga Bisaya nga manok. Nag-request tuloy na nakakuan ako masarap yung tinula, Master. Naghahanap tuloy yung misis ko ng ng mayroon pa ba? Kailangan na tayong magbuhi, mag-alaga ng manok. Gusto pa lang ng mga anak ko rin. Salamat Master sa time na hinatid mo yung alaga mo na naging sabaw. Tsaka hopefully kung may mga
kung ano yung ibibigay ni Lord na guidance na yung mga plano kung matuloy yon. We are asking kung ano yung guidance, matuloy yung mga ino-offer mo rin na opportunity. So yun, related sa business, marami talagang pwede dyan. Saka inano rin namin yung farming talaga, isa sa mga ano namin yan. Kasi galing tayo sa farming, masaya tayo dyan. Pag mga farmer kasi, anak ng farmer, masayang yung anong kinagisnan. Halos karamihan, babalik doon. At yun ang nakapagbigay din ng ngiti or saya sa mga taong nanggagaling doon. At of course, yung product niya no na makapagpakain ng masustansyang pagkain. Okay. So, yan yung i-wrap up natin yung pangalawang ano na pag-usapan natin about additional income. Kailangan talaga kung magawa na natin, execute na habang kung hindi pa kayo makaalis sa ano nyo, execute na natin para pag either mag-retire or uuwi na sa ibang bansa or sa malayo, mayroon nang ipagpatuloy. Ganun yun. And then, let's proceed sa ano, very important kasi ako nasa sa Army Officer Leadership School. Again, Army Officer Leadership School or AOLS, importante yung leadership natin. Ito, na-memorize ng anak ko to. Itong leadership. Leadership, kailangan yan sa lahat. Kasi, unang-una, papunta tayo sa journey natin na magiging parents, mag-lead ng pamilya, o kung hindi na karamihan nag-aasawa. So, leadership is, ano yan, challenge yan kung paano. Ang sabi ng anak ko, leadership, isang word niya na leadership, according to John Maxwell, leadership is, madaling intindihin, leadership daw is influence. So, kung paano, common sense na yan. Sa amin, sa military, leadership is the art or process of influencing men. Again, leadership is the art sa amin sa military, art or process of influencing men by providing purpose, direction, motivation to accomplish the mission and improve the organization. So, nandun talaga yung influence na sinasabi ni John Maxwell ng one word meaning ng leadership. Common sense lang, no? Kung paano maka-influence is up to us. Is up to you kung paano ka maka-influence. Kung ikaw ay nag-head ng family or family or sa trabaho, is up to you, is a common sense. Pero sa amin, sa principles ng leadership, isa sa mga pinaka mabigat na ano ko rin, yung set the example. Set the example, yan isa sa mga principles of military leadership na ina-apply din namin. So kung paano yan, common sense na naman ulit. Kasi ano yan matters lahat yan kung paano isiset yung example natin. At hindi ko alam kung na-align na bakit napag-isipan ng class motto namin nung nagkaditi pa kami nung 2007. Yung class motto namin sa Matagbas Brothers ay Doctus Exemplo or lead by example. So yun ang ano namin. Class motto namin sa class namin. Matagbas Brothers kasi wala kaming classmate na babae. Ayos, mga mista. You have to do what our motto. Lead by example, Doctus Exemplo. Ayos, ingat kayo mga mista dyan. So, yun, leadership, very important. Kasi
yun sa journey natin, kailangan ng leadership, influence, and of course, pa magkaroon ka niyan, magkaroon ka ng credibility. And magkaroon ng credibility, kailangan yan sa lahat ng bagay or sa journey, lalong-lalo na sa journey natin. So, next, so isi-share ko rin sa inyo yung being a long distance father. Alam ko marami ding mga long distance parents. So, in my case, long distance father. Kaya, ang ginagawa ko, kaya yung ano natin ay inano din natin yung dinodocument natin yung mga lambing natin. Kasi minsan, wala eh. Kailangan na magkaroon tayo ng documentation. Kaya nag-upload din tayo ng mga about sa father kasi ano yan eh. It is an inspiration din sa iba. Challenge talaga, no? Challenge yung pagiging malayo. Ganon din, kahit malapit, challenge pa rin kung paano natin palakihin yung new generation of young people o yung mga anak natin. So kung ang ano lang naman talaga is hindi all the time na nandun yung galit, yung i-guide sila, marami ding pwede nating makukunan na mga inspiration or mga parenting tips. Para sa akin ay ano eh, role playing lang naman yan. So mayroong so challenge talaga yung signal. Kaya every time talaga may challenge. So enjoy pa rin natin kahit may challenges kasi process yan eh. And thankful din tayo at nakabalik yung signal kahit paano. Sa akin, sa part ko, yung panganay ko is naging 13 years old na. So, challenge yung being in military. Kasi sinilang yung anak ko na wala ako. Yung dalawang anak ko, wala ako eh. Lalo na yung panganay, during that time, Lieutenant Days operating troops pa, ay walang signal palagi. Hindi ko alam pala na nanganak na yung asawa ko. Ganon. Swerte na lang at naubusan na ng supply at nag-resupply, nagduyan-duyan sa detachment dahil naubusan na ng batteries, cha-charge muna, walang signal, walang battery na sa cellphone kasi hindi pa masyadong uso yung power bank dati. Kaya swerte na nakadapo sa detachment. And only to find out, lumabas na pala yung panganay ko. Ganun yung sitwasyon ko sa journey sa pagiging ama. And yun na rin, naging alibay na rin na makababa at ma-enjoy yung paternity leave. Yan mga journey. So, ganun din naman, marami din naman sa inyo na ganun yung sitwasyon. Ano lang talaga, kailangan lang natin laruin kung ano yung ibigay na sitwasyon ni Lord and always pasalamatan. Yung kung ano man yan, pasalamatan natin. Kung challenge, alam natin na binigay yan dahil may learnings na pwedeng mangyari diyan sa situation. Sabi nga nila, a good military man is not a good family man. And a good family man is not a good military man. Kaya it is a challenge talaga para sa atin, hindi lang sa military, kundi sa mga long distance parents or father or mother, kung paano natin i-balance yung ganong sitwasyon.
Kaya enjoy lang natin at yung physical presence is very important. Kahit makagastos, okay lang yan. Kasi yung physical presence is the most important na makita nila yung fatherly figure. Kasusyo, Kasmit, Jonathan Humawas. Ito yung tamang-tama yung pasok mo, Kas. Ikaw yung isa sa mga idol ko in terms of parenting. So, shout out dyan sa'yo, Kas, at enjoy yung ano natin. Salamat sa time nga nagka-usap tayo, nagkita tayo, at napakagaan kang kaibigan. Masaya lang tayo nung nag-usap tayo. Sana buhon, magkita gyapon ta diha. And always uh, tuloy lang yung health journey natin. Alams na. So, yun, importante yung magaan lang yung pakikitungo natin lalo na sa mga anak natin. Pasaway talaga minsan yung mga anak natin. Dumaan din naman talaga tayo niyan eh. Pero importante yung learnings nila na nakukuha at saka yung yung refleksyon nila sa mga ginagawa natin. Yun ang pinaka-importante. Although hindi perfect eh. Kasi ikaw, ako, yung partner mo, asawa mo, challenge din yun kung paano nyo ano yan. Hindi naman magkaparehas eh. So, importante, uh, challenge kung paano both parents yung reflection ng mga anak na kung ano magiging sila in the future na pag magkaroon na sila ng sarili din nila. Challenge yun. Sa akong Mads, Mirian Fuertes. Hi Mads. How are you? So yung mga ano natin, mga kaibigang tunay dyan at kapitbahay. Korikas, malupit naman yung ano natin, uh, yung usapan natin. Na-surprise ka lang talaga noon. Si Kasus yung Jonathan, Kasmit Jonathan. Okay lang yun. Tuloy-tuloy lang yan. Enjoy lang natin yung mga ginagawa natin sa pagsishare ng mga value dito sa social media. Yun, totoo yan. Hirap talaga yung pagpapalaki ng mga kabataan ngayon. Kailangan ng adjustment, matinding patience, pasensya. Pero kailangan yung emotional balance natin. Hindi tayo magpadala sa init ng ulo at ano din yan. Pwedeng mag-reflect din sa kanila yung init ng ulo, mainitin ng ulo pag yun ang palagi nating pinapakita sa kanila. So enjoy lang Kas. Salamat sa ano mo dyan, sa opportunity nga nandyan at nagiging inspirasyon ka rin ng karamihan. At saludo ako sa pagiging parents mo, single parent, no? Pero talagang ano, mga mababait yung mga anak mo dyan. Ayos. And ang pinaka importante sa lahat ng bagay na isa sa mga take aways ko ay yung pananalig sa puong may kapal. Yung pananalig talaga. Kahit ano man yan, maraming challenges, pero pag siya na yung sandigan, walang imposible. Ang importante na align lang tayo sa kaniyang mga utos. Although hindi din tayo perfect kasi we are uh, we are very susceptible to ano pa rin yung mga temptation saka yung mga kasalanan. But
Ang importante alam natin 'yan kung paano natin pasalamatan sa Panginoon, i paano natin i isalig sa Ginoo ang ato ang kinabuhi, atong journey. Mura gyud na pag magkaroon tayo niyan, peace of mind, follow, guidance follow, and pagiging strong nandiyan na yan. Kasi nandiyan may ultimate coach and mentor. Yun ang isa sa mga takeaways, highlights ko in my journey. May na yung signal ko dito kasi. Wala, pero pagtiyagaan na lang. So ang isa sa mga challenge sa kakalaban talaga natin dito sa sa journey natin is yung paano ibalanse yung mga bagay-bagay. Ibalanse natin in terms of kasi nandun na kasi yung pressure eh. Kung magpadala tayo sa pressure dahil doon sa mga problema, mga challenges, nawawala tayo sa focus. Pag wala na tayo sa focus, wala na, sira na yung hindi ka na effective, hindi ka na magiging positibo. At marami ng mga pwedeng maging sa sarili natin in terms of your health, physical, mental. Wala na ka namang ganang exercise pag hindi ka nakafocus. Yung mental, iba na rin yung iniisip. So, importante para sa akin yung paano i-balance yung bagay na ibinigay ng sitwasyon. Bakit natin ito ginagawa? For the sake of money lang ba? Hindi. Ginagawa natin ito dahil gusto natin, na-enjoy tayo dito at isa itong pwede nating i-share. Sabi nga ng isa sa mga idol natin no, na IG dito sa Tracom, sharing is caring, and sabi niya, itong ginagawa natin is nagsishare tayo, parang nagtuturo na rin tayo. Kung wala daw tayo, kung hindi daw nakapagturo o nakapag-share, ay wala tayong alam sa buhay. At isa sa mga sinasabi din niya, hindi ka nakapagsulat, wala kang ginagawa. So it's a matter if you have an experience, it is also advisable na isusulat natin yan. So paano? Maraming paraan kung paano isusulat, malalaman ng next generation natin yung kabuluhang ginagawa natin. Again, ang sinishare, wala kang nagawa pag hindi ka nakapag-share at hindi ka nakapagturo. At wala kang nagawa pag hindi mo na isulat yan. Ayos. And then, isa sa mga na-share din, the printed ink is mightier than the best memory. Kahit yung, kung sa Tagalog pa, kahit napakahina nga ink na halos hindi na nakikita yung sulat niya is mightier or better sa pinakamatalinong utak or tao pag hindi na isulat. Okay. So again,
kung nandito ka pa rin, I hope na I can have nakabigay din tayo ng konting wisdom, inspirasyon. Sana nakapagbigay tayo ng inspirasyon at saka wisdom. So, kung nakakarating ka na dito, paki-click naman yung follow button at saka subscribe button dyan dito sa video natin para tuloy-tuloy yung inspirasyon natin. And our next videos ay abangan natin, no? And of course, yung sinasabi ko, yung konting kabuhayan ng parents ko at saka sa mga partners natin, no? Yung Tadang's Fresh Egg. Nandyan sa Malbal na Merkado. Order kayo at sana ay makatulong sa health natin at saka sa ating mga basic needs, no? And of course sa mga din, mga supplier natin. Salamat at sa mga bumibili na kahit hindi pa nag-open kasi bukas yung opening, June 8 pala rather. June 8 yung opening. Tuloy-tuloy na yan. Kasi nasa tamang prinsipyo tayo sa kasosyo prinsipyo or kasosyo principle. Prinsipyo ng kasosyo ni Kasosyong Arvin Orobia. Salamat Kasosyo Arvin. At ikaw yung mga source din sa inspiration natin in terms sa business. At may YouTube tayo. Please subscribe. Mayroon din tayong Facebook. So, ang natin sa Facebook at saka sa YouTube, Nibin Kanitan. So, hanggang dito na lang. Palagi nating sinasabi, lahat ng hamon sa buhay, kayang-kaya natin yan. Sa guidance ng ating Poong May Kapal, kayang-kaya natin yan. Let's fight!